And then pinatawad mo na siya. So tapos na. Once kasi na may konting hugot ka pa dyan na nararamdaman sa iyong sarili dahil sa kanya, talagang hindi ka makaka-move on. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is tayong kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito is watch this kapag nahihirapan kang mag-let go and move on sa taong mahal mo. Ayan, nagkamali na tayo ng pagbabasa. So yun kapag nahihirapan kang mag-let go at saka mag-move on sa taong mahal mo, hindi sa taong mahal mo, So, ito mga utol, kaya kung minsan meron ding mga tao na kahit nilet go na yung mga partner nila, is may umaabot na 3 months, 6 months, 1 year, 2 years na hindi pa nakaka-move on, na still may nararamdaman pa rin sila sa mga exes nila. Okay? Pero ito sa topic natin is kung paano mag-let go sa taong mahal mo. Kasi yung iba rin talaga dito ay nahihirapan, lalong-lalo na kapag ayaw kang pakawalan ng partner mo. So napakahirap na, Kuya Kiko. Hindi ko magawang bitawan yung partner ko, or hindi ko kayang kalasan siya. Kasi una sa lahat, alam ko na ayaw niya akong payagan, or hindi niya ako i-let go. Okay? Well, ito mga utol kapag nahihirapan kayo, or kung hindi ninyo alam kung ano ang mga dapat ninyong gawin, una sa lahat ay subukan nyo muna na humingi kayo ng space sa mga partner ninyo. Yes? Pero yung pinakamotibo natin dito ay yung kumalas sa kanya. Lalong-lalo na sa mga hindi pinapayagan or ayaw na mga partner ninyo. Kung kakalas ka kasi, na ito yung sasabihin mo, ayaw ko na, pwede bang itigil na natin to? Magkanya-kanya na muna tayo. Kung ganito yung sasabihin mo, utol, talagang hindi papayag yung partner mo. Kasi matatapakan yung ego niya dito, no, which is nauunahan mo siya. Lalong-lalo na kapag hindi niya ito napaghandaan. Okay? Or lalong-lalo na kapag hindi pa siya nakakuha ng buwelo. What I mean sa pagkuha ng buwelo is kapag wala pa siyang natatarget na ibang babae. Oh. Yes? So again, kapag sinabihan mo yung partner mo na ayaw mo na, di ba, hindi siya papayag, ito yung sasabihin mo sa ngayon. Kundi humingi ka lang ng space. Alam mo ba, sa situation natin sa ngayon, medyo magulo na, paulit-ulit na lang, pwede ba bigyan mo muna ako ng space? Gusto ko lang muna makapag-isa. Gusto ko munang mapag-isa. So for sure, utol, na ibibigay ito ng partner mo sa'yo. Pero again, panindigan mo ito, utol. Kasi for sure, after 2 weeks, 3 weeks, 1 month, magpaparamdam ito ulit sa'yo. Uy, kamusta ka na? Okay ka lang ba dyan? Pero lagi mo pong tandaan or isaisip kung ano yung dahilan kung bakit mo ginagawa ito. Lalong-lalo na kapag wala ka namang silbi sa partner mo. Lalong-lalo na kapag paulit-ulit ka nang niloloko, paulit-ulit ka nang binabaliwala, or yung tipong parang wala na siyang respeto sa'yo, na kahit nasasaktan ka na, kahit nahihirapan ka na, is wala pa rin siyang pakialam sa mga nararamdaman mo. Okay? So, humingi ka lang ng space, pero yung hindi niya alam, ang sa likod nito, yung pinakamotibo mo ay yung kakalas na pala. So ngayong magparamdam siya is panindigan mo na, utol, yung pagkalas mo sa kanya. Space lang yung dahilan natin, pero yung motibo mo is yung pagkalas na. So again, sa pagkalas ay dapat ihinto mo na yung connection mo sa kanya. Kuya Kiko, napakahirap. Yes, again talagang napakahirap, pero kailangan mong i-kondisyon yung mind mo, utol, kung bakit mo gagawin ito, kung bakit mo ginagawa ito. Dahil sinasalba mo lang yung sarili mo. Hindi ito sa pagiging selfish.
Lalong-lalo na kapag ilang beses mo na siyang binigyan ng chance na intindihin, na unawain, inaasikaso, inaaruga, pero paulit-ulit ka pa rin niloloko. So ngayon, oras naman na sarili mo naman yung bigyan mo ng pagmamahal, o bumalik tanaw ka muna sa sarili mo. Dahil for sure napabayaan mo na ito, utol. Lalong-lalo na kapag hindi ka na makakain, hindi ka na makatulog, hindi ka na makapag-focus sa trabaho mo. Na nagsisignifies ito na hindi mo namamahal or hindi mo na minamahal yung sarili mo. So kung mahal mo yung sarili mo, utol, bumalik tanaw ka talaga sa sarili mo. Iwasan mo yung mga bagay-bagay na which is nagpapadistract sa sarili mo. Yung tipong hindi ka makakain, yung hindi ka makatulog na maayos, yung hindi ka makapag-focus sa trabaho. Distractions po, lahat-lahat ng ito na hindi talaga maganda pagdating sa sarili mo. So ngayon, kailangan mong iwasan yung mga bagay-bagay na nagpapadistract sa'yo, lalong-lalo na pagdating sa partner mo. Na ilang beses ka nang niluloko, nahihirapan ka na, nasasaktan ka na, so kailangan mo nang kumalas muna. Yes, may muna, utol. Pero kailangan mo na rin itong idiretso. Padandahan lang kasi. Once kasi nabibigla tayo or biglain natin is for sure mahihirapan ka lang. Pero kung dahan-dahanin mo yung pag-detach, na kahit paano is unti-unti natin dinadagdagan yung percentage ng pagkalas until na mag 100% ito, until na makayanan mo na talaga. Like sa wala kang ginagawa, nandyan ka pa rin, naghihintay sa pagbabago niya. Yes, nag-i-stay ka pa rin sa kanya, pero yung hindi mo alam, araw-araw pala is nagbibigay lang ito na mas lalong ikadadapa ng buhay mo o ng sarili mo. Okay? And then sa pag-move on, utol, kailangan mo talagang unawain din yung mga situations na may mga bagay-bagay rin talaga na hindi sa lahat ng mga kagustuhan natin ay nakukuha natin. Lalong-lalo na talaga kapag may involved na ibang tao na hindi natin nakokontrol yan, na anytime talaga is pwede kang aayawan. So kailangan natin itong tanggapin. Kailangan din natin itong paghandaan. Na kung sakali is ayaw niya na sa'yo, yes, kailangan mong paghandaan. Na kailangan mo talagang tanggapin din. Okay, kung ayaw niya sa akin, huwag ko na siyang pilitin. Kailangan mong tanggapin. Kung hindi kayo magtutugma, kung hindi kayo magka-match, kung hindi kayo magkaunawaan, kung puro away na lang, kung toxic relationship yung meron sa inyo, kailangan mo na talagang i-let go. Kailangan mo tanggapin. Alam mo ba kung minsan kung bakit hindi kayo nakaka-move on ng sobra-sobra? Dahil po yan na nabibigyan nyo pa ng percentage. Kahit konting percentage lang, utol, na umaasa pa kayo na baka bumalik siya. Dahil sa mga nagawa siyang kasalanan na hindi mo matatanggap. Ang pinakasusi talaga, utol, is acceptance. Kailangan mo itong tanggapin. And then kung may nagawa mo siyang matinding kasalanan sa'yo, kailangan mo siyang patawarin. Tao lang din po yan, utol. Na hindi perpekto. Kailangan mo siyang patawarin pero huwag mo nang tanggapin. Okay? Once kasi na pinatawad mo yung tao, talagang makakapag-move on ka. Talagang makakapag-move forward ka. Yes, pinalaya mo na siya eh. And then pinatawad mo na siya. So tapos na. Once kasi na may konting hugot ka pa dyan na nararamdaman sa iyong sarili dahil sa kanya, talagang hindi ka makaka-move on. Kailangan mo na siyang i-let go, utol, lahat-lahat, 100% about sa kanya. Para makita mo rin yung happiness mo. Para makapag-step forward ka na sa bagong journey mo. Okay? So yun lang po mga utol, lang magagarantiya ko po sa inyo. Once na magawa nyo lang sa tama, for sure, happiness kayo naghihintay sa inyo sa bandang huli. So yun lang po, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So maraming salamat po. Ingat po kayo ha. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi